2 hours na kami nagbabiyahe. Ang layo naman ng kanyang restaurant. Naalala ko naman bigla si Echo. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Busy pa rin kaya siya sa kaso? Ang saya siguro kung makakasama kong kumain si Echo ngayon. Andito na tayo. Sorry, if gutom ka na. Ngumiti siya ulit. Nag-smile din ako. Hindi, okay lang Eric. Pero for sure, madami akong kakainin. Okay lang ba? Oo naman. Natawa siya. You're very honest, aren't you? Let's go. Ang dami palang kumakain sa kanyang resto. Hinainan kami na madaming pagkain. Grabe, paano ko naman mauubos ang lahat ng ito? Pero kapag ganito, hindi ako tumatanggi sa libre. Ang sarap din ng mga ginagawa niya. Grabe, tinalbogan ang cooking powers ko. Kaya lang, bigla ko na namang naalaala si Echo. Kumain na kaya siya? Dapat ata, itigil ko na ang CMG technique na yan. Namimiss ko na kasi siya. Are you okay, Cassie? May problema ba? Ah, hindi wala. Naisip ko lang if, kumain na ba si Echo? Echo, your brother. Natawa naman ako doon. Brother? Hindi ah. Wala naman akong kapatid, no? Husband ko si Echo. Nawala naman bigla ang kanyang ngiti. Oh, you're married. Yup, actually, 6 months na kaming married. Nangiti naman ako pag naalaala ko. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang saya kasing kasama ni Echo. Kahit lagi siyang nakasigaw. Ang saya naman lahat ng memories na ginagawa namin. Napakwento tuloy ako nung walang oras dito kay Eric. So, okay lang naman sa asawa mo na we became friends, right? Oo naman, Eric. Wala namang problema roon. Pero sa'yo, okay lang naman na maging kaibigan mo ako, di ba? Eric, hinawakan ko naman ang kanyang kamay. Kaibigan na kita. Wala akong magagawa. Nagngitian kaming dalawa hanggang sa matapos kaming kumain at umuwi na. Kaya lang, habang nasa daan kami, bigla namang tumigil ang kanyang kotse. Eric, bakit tumigil? Anong problema? Wala na ata tayong gas. Ha, paano yan? Gabi na kasi. Kailangan ko naman kauwi. Tumingin ako sa labasang highway. Wala namang gasolinahan dito. Stay here. I'll ask for help. Bumaba naman siya ng car. Nag-try siyang pumara ng ibang kotse. Ako naman, binuksan ko ang phone ko. Hala, no signal. Bumaba na rin ako para tulungan si Eric. Pero super kanto ng cars na dumadaan dito. Then yung iba naman na dumadaan, hindi naman tumitigil. Hindi na rin kasi kami makita dahil madilim na. Bumalik ka na sa loob. Akong bahala. Sabi niya sa akin. Sumunod naman ako. Pagod na rin kasi ako eh. Nakatulog siguro ako nang hindi sinasadya. Ginising na lamang ako ni Eric. Umaandar na ang kotse. Naku po, late na. Hindi ko naman siya masisisi kasi super nagsusorry siya. Nag-travel pa kami and halos 2 a.m. na. Namahatid niya ako sa bahay. Nilakad niya ako hanggang sa gate. Sorry talaga kasi. Hindi ko naman akalain na mangyayari to. Okay lang naman iyon, Eric. Enjoy naman eh. Nag-smile ako. Nag-smile din siya. Thank you for today. Gusto mo ba? Mag-explain ako kay Echo kung bakit kayo umaga. Hindi. Huwag na, Eric. Baka tulog din kasi siya eh. Sige. Pasok na ako ha? Sige. See you na lang. Pumasok na ako sa loob. Narinig ko pa ang kanyang kotse na umalis. Nakapatay na ang lahat ng ilaw. Pero nagulat ako nang biglang magsalita si Echo. So, he's the guy you're having an affair with. Hala naman, 2 a.m. na. Bakit gising pa si Echo? Nakaupo lamang siya doon sa may sofa. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakapatay na kasi ang ilaw. Hinihintay niya ba ako? We, ambisyosa kasi. Umakyat ka na lang kasi. Hindi mo nga siya papansinin, diba? Naglakad na ako. Huwag mo siyang papansinin kasi. Huwag talaga.
Alam mo ba kung anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Napatigil ako. Galit pa siya. In fairness ha, effective ang CGM. Kinakausap niya ako. Hindi ka ba magpapaliwanag? Ano bang ipapaliwanag ko? Hindi kaya na-discover ni Echo ang come and get me strategy ko. Nahuli na ba niya ako? Siguro nga. Kailangan sabihin ko na. Gusto ko na rin naman siyang kausapin. Tama. Ititigil ko na. Humarap ako sa kanya. Echo, siguro nga. Napansin mo na. Ba yung kinikilos ko nito mga nakaraang araw? Ang totoo kasi niyan. Actually, ang hirap ipaliwanag eh. Paano ko ba ito sisimulan? Siguro, ikukwento ko muna si Angie. Siya naman, ang pasimuno nito. Pero wait, ibig sabihin pa nun, ikukwento ko rin yung nag-away sila ni Kevin. Hindi ko naman masyadong alam kung ano talaga ang nangyari. Bakit hindi mo simulan sa pag-explain kung bakit nakikipagbulungan ka daw sa isang lalaki sa harap pa mismo ng bahay natin? Nakipagbulungan? Si Tom. Well, nagbubulungan nga kami kanina. Nakita siguro ng mga kapitbahay. Ayun ba, Echo? Nagbubulungan lang naman kasi kami. Bigla siyang tumawa. Yung sarcastic na tawa. So, totoo nga. Umiling-iling pa siya. Tapos, bubulong sa sarili. Pero narinig ko naman. Para akong tanga. Kanina, pinagtatanggol ka sa kanila. Pinagtatanggol? Kanino sa mga kapitbahay? Hala, pinagchismisan ba ako dahil nakapagbulungan ako sa labas ng bahay? Naku naman, bawal ba yon? Dapat kumuha ako ng copy ng rules and regulations sa Homeowners Association. Echo, mabilis lang naman kami eh. Hindi naman kami masyado nag-usap. That's not the point kasi. Sa harap pa talaga ng bahay natin kayo nagbubulungan. Bakit parang at loss for words itong si Echo? Sorry na. Paalis na kasi ako kanina. Hindi ko na tuloy na-invite pa si Tom sa loob ng bahay. Sorry, Echo. Sige, next time. Nadumalaw siya. Papapasukin ko na talaga siya dito sa loob. What? Bakit ba siya nagkagalit? Ano namang mali na sabi ko? Nakita ko siya na pabuntong hininga. Nagpipigil manigaw. Yung naghatid sa'yo kanina, siya ba yun? Tanong niya sa nakakatakot na boses. Si Eric. Ang word. Kanina si Tom, ngayon si Eric. Wala akong pakialam kung sino siya. Pero alam ba niya na may asawa ka na? Bakit bigla niya akong tinatanong? Tumango na lang ako. Alam niya pero madaling araw ka na niyang iniuwi. Actually, Echo, hindi naman niya kasalanan eh. Siya kayang gumawa ng paraan para makauwi kami. So ano, pinagtatanggol mo pa siya? Hindi naman sa ganoon. Ang totoo nga kanina, natulog lang ako habang siya. What? Napatayo na siya. You slept on his house? Ha? Echo, hindi ah. Hindi pa naman ako nakakapunta sa kanyang bahay eh. So kotse lang naman kami maghapon. Ano? Well kasi, after namin mag-lunch, dumiretso na kaagad kami sa kanyang kotse. Hindi ko naman alam na, tama na nga. Just stop explaining. Ayoko nang malaman kung ano ang mga ginawa nyo. Super galit siya ng bongga. Teka lang, Echo. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Hindi ako nagagalit. Bakit naman ako magagalit? Pero kasi, alam mo kasi, wala akong pakialam kahit anong gawin mo. Dahil wala naman akong pakialam sa'yo. Pati na din sa punyetang kasal na to. Alam naman nating dalawa na napilitan lamang akong pakasalan ka at pinagsisisihan ko iyon. Mabilis lang umakyat si Echo ng hagdan. Ako naman, naiwan lang na nakatayo. At that moment, hindi ko na kailangan pa ng kung sino para sampalin ako. Kasi kahit hindi ko naman namamalayan, may tumulo na pala mga luha sa mga mata ko. Ilang linggo na akong hindi kinakausap na Echo. Halos hindi na nga siya umuwi. Hindi ko na siya nakikita. Sinubukan kong pumunta ng kanyang office. Pero nung nandun ako, hindi naman ako lumapit.
Okay na sa akin na makita lang siya sa malayo. Marinig ang kanyang boses. Wala rin kasi akong lakas ng loob. Nakausapin siya. Ano naman kasing sasabihin ko, di ba? Kasi, are you okay? Ha? Naku naman. Ito na naman ako. Nawawala sa planet Earth. Kasama ko nga pala si Eric. Nandito siya sa shop. Namimili ng mga paintings. Nginitian ako. Nag-smile din ako sa kanya. Sorry, Eric. Napaparinig na naman kasi ako. May napili ka na ba? Hinawakan niya ako sa may balikat. Kasi, magkaaway pa din ba kayo ng asawa mo? Gusto mo bang kausapin ko siya? Ang bait talaga nitong si Eric. Nitong mga nakaraang linggo, lagi siyang pumupunta ng shop at kinukumusta ako. Tapos, nilalabas rin niya ako para kumain kung saan-saan. Lagi pa rin siya naka-smile. Tapos ang daming pakulo. Eric, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Wala ka namang kasalanan. Are you sure, Cassie? Sige, basta kung may magagawa ako, sabihin mo lang ha. Grabe ang bait niya. Niyakap ko tuloy siya. Nabigla ata siya sa ginawa ko. Eric, thank you talaga. Ang bait-bait mo sa akin. You're really a true friend. Parang naging stiff ata yung katawan niya sa yakap ko. Nagulat na lamang ako nang bigla siya nagsalita ng seryoso. Hindi ako mabait kasi. Bakit bigla naging seryoso ang kanyang boses? Or imagination ko lang iyon? Kumalas ako sa hag. Then, tinignan ko ang kanyang mukha. Bigla naman siya ngumiti. Parang normal naman. Hindi kita tinutulungan nang dahil sa kabaitan ko. Tinutulungan kita kasi kapag malungkot ka, halos lahat ng paintings na ginagawa mo, puro dark colors. Wala tuloy akong mapili. Napa-smile naman ako doon. Sorry na po, Mr. Anderson. Wala po ba kayong mapili? Sige po. Susubukan ko mag-paint mamaya with light colors. Natawa naman siya sa Mr. Anderson ko. Natawa na rin tuloy ako. Kasi, pwede ka ba mamayang gabi? Dinner naman tayo. Casual clothes lang. May alam akong bar malapit sa Quezon Avenue. Dinner. Nalaala ko na naman si Echo. Ang tagal ko na rin kasi mag-isang kumakain ng dinner sa bahay. Dati ang saya namin mag-dinner. Pero ngayon, hindi na tinitikman ang mga luto ko. Bigla naman ginulo ni Eric ang buhok ko. Huwag ka na nga sumimangot dyan. O ano, see you mamayang gabi. Sige na nga. Basta libre mo ha. Mas okay naman to. Kaysa mag-isa na naman akong kakain sa bahay. Umalis na si Eric at pumasok na ako sa loob ng office namin ni Angie. Good thing. Nawala na akong natatanggap ng mga notes. Nito mga nakaraang linggo. Salamat naman. At hindi na nakikisabay pa ang mga notes na yon sa mga problema ko. Umupo na ako sa table ko. Kainis. Nakita ko pa ang picture namin ni Echo. No awarding ng Mr. Adonis. May mga pics din kasi kami sa Bora na pinaframe ko at nilagay sa aking table. Masaya naman kami. Nalaala ko na naman ang kanyang sinabi. Pinagsisisihan niya pinakasalan ako. Totoo ba yun, Echo? Akala ko pa naman okay na tayo. Akala ko pa naman kahit paano, masaya ka. Tinusok-tusok ko ang mukha ni Echo sa picture. Nakakainis. Ikaw, bubu ha? Ang sakit mo magsalita. Nakaka-hurt ka ng feelings. Tinusok-tusok ko pa ulit. Kainis talaga. Tapos, bigla naman ako magigilty. Kasi baka sumasakit na ngayon ang mukha niya. Dahil lagi ko siyang tinutusok-tusok. Sorry na, Echo. Di naman ako galit eh. Miss na miss lang kita. Please, huwag ka na magalit sa akin oh. Ano ba yan? Ito namang mga luha ko. Hindi ko naman kayang pigilan. Tini Winnie, umiiyak ka na naman ba? Pumasok na pala si Angie. Nakakahiya naman sa kanya. Binaba ko ng picture frame. Then kinusot ko ang mata ko. Hindi Ange, bakit naman ako iiyak? Tingnan mo, ang laki ng smile ko. Umupo siya sa harap ng table ko. Tapos, tinignan ako ng matalim. Hindi daw umiiyak. Ampula ng mga mata mo. Hindi
Ano lang yan, Angie? Napuwing lang. Oo, tama. Napuwing. Tinaasan niya ako ng kilay. Napuwing na naman. Kahapon. Napuwing ka rin ah. Pero nung isang araw. Tapos nung isang linggo pa. At tapos nung nakaraang linggo. Napuwing ka rin. Nag-forced smile na lang ako sa kanya. Feeling ko kapag nagsalita ako, mas lalo lang ako maiiyak. Hinawakan naman niya bigla ang kamay ko. Kasi, alam mo namang loka-loka ako. Medyo prank at ang babatok. Pero alam mo naman, andito lang ako kung kailangan mo ng kausap, di ba? Napaiyak na ako ng full force. Best friend mo ako, okay? Kahit ano pang kabaliwan ang pinagdadaanan mo, nadamayan kita. Pinisil niya pa ang mga kamay ko. Di ko na napigilan ang waterfalls kong luha. Oh, ano na namang drama yan? Bakit lumakas yung pag-iyak mo? Inabutan niya ako ng tissue. Kasi naman, Angie suminga naman ako. May mga makabagbag damdamin ka pang sinasabi dyan Sira, tumigil ka na nga sa pag-iyak mo. Ano ba kasi talaga ang nangyari sa inyong dalawa ni Echo? Pinunasan ko naman ang mukha ko. Ito talagang si Angie. Medyo magaling din magpaiyak. Hindi ko nga din alam Basta, bigla na lamang siya nagalit. Ginawa ko naman yung CGM technique. Basta bigla na lang, nung hinatid ako ni Eric, nagalit siya ng todo-todo. Tapos, teka nga kasi, bakit nasali si Eric dito? Yun nga Angie di ko na din alam. Kung bakit siya sinasali ni Echo sa usapan, suminga ulit ako. I think, alam ko na ang problema. Talaga Ange? Ano? Anong problema? Ngumiti naman siya nakakaloko. Hindi ko muna sasabihin kasi. Baka masyado ka ma-excite Promise. Hindi ako ma-excite. Promise. Promise, Ange. Hindi talaga ako forever and ever. Tinasan niya ako ng kilay. Yung ganyang level. Hindi ka pa excited dyan? Nagpa-quit naman ako. Nako, itigil mo na nga iyan kasi. Kailangan ko pang i-confirm. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo. Tumango na lang ako. Ano ba itong si Angie? May pa-suspense pang nalalaman. Pero sandali nga kasi. Bakit pa kasi? Lagi nagpupunta si Eric dito. Naliligaw ba sa'yo yan? Hindi naman, Ange. Magkaibigan lang kami ni Eric, no? Para kasing ibang pakiramdam ko kay Eric Ewan ko. Parang masyado siyang mabait. Pagpapatuloy ko. Well, oo, mabait. Saka parang masyadong gwapo. Siyempre, isa pa iyon. Pero kasi, iba talaga Parang lagi naka-smile. Thoughtful, caring. Ano ba talagang sasabihin mo, Ange? Masyado siyang Ewan ko ba? Para kasi masyado siyang perfect. Tinasan ko naman siya ng kilay. Wait lang, Ange ha? Lilinawin ko lang ha? Ayaw mo ba sa kanya kasi masyado siyang perfect? Hay nako, Tini Winnie. Wala naman ako sinasabing ayaw ko sa kanya. Ang ibig ko lang sabihin, wala naman kasing perfectong tao Nalaki naman ang mga mata ko. Ang ibig mong sabihin, Ange, hindi tao si Eric. Isa siyang alien. Binatukan naman niya ako. Grabe, nakakadami na siya. Saan ba talaga gawa yung utak mo kasi? Ay nako, umalis ka na nga. Kausapin mo na si Echo. Magbati na kayo. Pero Ange, magkakabati pa ba kami? Galit na galit siya sa akin Saka anong gagawin ko? Hindi ko alam. Tinayo naman niya ako at tinulak-tulak sa pinto. Kalimutan mo na yung CGM technique. Okay? Hindi pala siya gumagana sa'yo. Go na. Kaya mo yan. Andito na ako sa may pinto. Ano nga Ange ang gagawin ko? Nagulat naman ako. Nang bigla niya akong niyakap at binulungan. Just because andito na ako sa building ni Echo. Kahit hapon na, umuwi muna ako para magluto. Para may madala naman ako dito ngayon. Nag-jeans pa ako at nag-off-shoulder na blouse. May red lipstick pa talaga para kay Echo. Basta, hindi ako lalabas ng building na to na hindi kami nagkakapati.
Go kasi. Pumasok na ako sa elevator. Kinakabahan ako. Ano kayang sasabihin ko? Bahala na. Maglulupasay na lang ako. Basta dapat, magkabati na kami. Andito na ako sa floor na Echo. Alam ko na. Magsasorry na lang ako sa harap ng mga office mates niya para malaman niyang sincere ako sa paghingi ng sorry. Game kasi. Ready, get, set, go. I'm sorry, Echo. Sorry. Huwag ka na magalit. Todo pasigaw pa ako. Hindi sa speechless sila. Wala lang kasing tao. Kaya wala talaga magre-react. Tumingin naman ako sa aking relo. Uwian na ba? 5 pa lang. Alam ko, mga 7 p.m. sila umuwi. Saan kaya sila nagpunta? Naghintay muna ako baka naman bumalik sila. Tawagan ko kaya si Bessie. Kinuha ko ang phone ko, bigla naman nag-ring. Sinagot ka naman. Hello? Hello, Cassie. Ready ka na ba? Andito na ako sa labas ng bahay mo. Eric. Oo nga pala. May dinner nga pala kami. It's okay. If hindi ka pa prepared, I guess I'm too early. Hindi naman. Ang totoo niyan, wala ako sa bahay eh. Una ka na lang. Susunod na lang ako. Sigurado ka? Yup. See you later na lang, Eric. Binigyan na lamang niya ang address ng bar. Magka-taxi na lang ako papunta doon. Naghintay pa ako ng konti, pero mukhang hindi na ata babalik sa Echo. Puntahan ko na nga lang muna si Eric. Aabangan ko na lamang mamaya si Echo sa bahay. Andito na ako sa bar. May bandang tumutugtog tapos medyo maraming tao. Naka-jeans lang ako, pero maganda naman ako. Asa na kaya si Eric? Cassie. Ginala ko ang mata ko. Nakaupo siya sa may round table. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sorry Eric ha, late na ako. Sure Cassie, no problem. You look pretty tonight. Thanks Eric. Para naman kay Ekot ng pag-aayos ko. Upo ka na. I'll get you something to drink. Malis naman siya at hinantay ko na lamang siya doon. Ang ingay naman sa lugar na to. Mas gusto ko pa mag-dinner na lamang sa bahay kasama si Echo. Kumusta na kaya siya? Can I buy you a drink? Napatingin naman ako sa lalaking lumapit sa table ko. Ngumiti lang ako. No thank you. Sige na miss, huwag ka na mahiya. Ano bang iniinom mo? Ladies drink perhaps? Hindi, wag na. Salamat na lang. Ano ba yan kuya? Ayoko nga. Chinichika pa rin ako ng lalaki. Numingiti na lang ako to be polite. Di pa ba siya aalis?